Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Welcome po sa ating channel, Ode Alteram Partem. Let us share the other side. Ito po ang inyong host, Jesus Sokgang Jr. Madalian lang po ang ating Facebook Live ngayon dahil patungkol lang po ito sa concern ng isang sa tanong ng isang representative with regards po doon sa schedule of filing of impeachment against the Vice President. So, ano daw po ang procedure o kailan? Kasi tinitingnan nila dito yung technicalities. So, actually hindi ko naman alam lahat ng date, no, ng date ng final na impeachment complaint. The previous filing dates, the exclusive dates ng mga complaints. However, ang ating batayan siguro dito sa Constitution na Article 11, Section 3, Subsection 5 states, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. So, ang reckoning, since ito, definition ito sa subsection 5 of Article 11, Section 3, impeachment proceedings. So, most probably, kung ako halimbawa mag-file ng complaint, example lang halimbawa, edi schedule ko doon sa kung kailan nag-commence yung fourth complaint. Kasi may first, second, third and fourth So, bagaman lahat naman iyon ay nag-constitute ng violation ng Constitution, which was ruled by the Supreme Court as unconstitutional, GR number 278353, nandun ho. Ang tanong, ang sagot na lang siguro doon, hindi ko naman sinasabi nagmamagaling tayo dito, halimbawa lang kung ako mag-file, titingnan ko doon yung fourth complaint. Kasi yung fourth complaint which had the 1/3 vote of the Congress and that was transmitted to Senate. Therefore, it constituted an impeachment proceeding. So, kailan mag-file ng impeachment complaint against the Vice President? Wala tayong binabanggit dito na pangalan. Kahit pa yung representative na yan, kung ang tanong niya, nalilito daw siya. Kung ako, hindi ako malito Ang maging reckoning ko dyan, yung fourth complaint. So, yun na lang po. Kailan nagkaroon ng 1/3 vote? Kasi ang mangyari niyan, ganito, mag-refresher tayo, is kailangan may complaint endorsed by one representative or at least one representative mag-file ng complaint. Di po ba? Tanggapin ng Secretary General of the House, receiving and recording, forwarded to Judiciary Committee. And the Judiciary Committee must make a report within 10 session days after forward to sa plenary for debate. Kailan ho nagkaroon ng plenary na nagkaroon ng 1/3 vote yung fourth impeachment complaint? Most probably, yun ang magiging reckoning ng the filing of impeachment complaint or mas earlier kasi may procedure pa naman Ano yung procedure? I-receive, i-record ng Secretary General at may 10 session days. So most probably, kaya nyo nang i-record yan. That would mean plus minus lang naman yan Di po ba? Ganun lang ho siguro iyon. Plus minus lang iyon. So, pero ang magiging reckoning niyan, since na although it was ruled by the Supreme Court as unconstitutional under GR number 278353 and the motion which was filed from the Congress by certain names doon under GR number 278359 unconstitutional. Siguro yun ang magiging reckoning doon. Okay po. So, halimbawa, ang tanong doon, baka masagap niyo yung balita, nalilito daw yung representative kung ano ba talaga, ano tayo mag-file nito, January ba or ano ba? Yun na ho. Nasa sa inyo na yan, iwanan ko sa inyo yung mga ganyang sagot. So, I believe na naiintindihan niyo yung ating pinupuntos dito na kung magpapile kayo ng impeachment complaint doon sa Vice President, ang magiging reckoning niyan, yung fourth impeachment complaint na kung saan nagkaroon ng 1/3 vote and transmittal to
the Senate. Kasi bakit? Impeachment proceedings. After noon, anong nangyari? Nagkaroon ng articles of impeachment. So, therefore, ang pag-file, babase natin dito sa Article 11, Section 3, Subsection 5, which states, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. So, yun na po. So, maraming salamat sa inyo, sa aking mga followers at sa mga sumusubaybay po sa channel na ito. Bala ko nga, pasok ito sa Vox Populi or Vox Populi kasi magiging voice of the people ito alam naman natin na hindi ho lahat makapagsasalita. Kasi yung iba busy, yung iba siguro ayaw mag-delve sa ganitong bagay. Tayo ho, hindi naman tayo naglalakas loob. Nagkaroon lang ho tayo ng boses, isa ho tayo sa mga boses ng mamamayang Pilipino. Kabahagi ho tayo ng isang bansa at binabasa natin yung provision dito sa sinasabi ng konstitusyon. Again, hindi po ito aking opinion. Ito po ay binabasa natin sa konstitusyon. In particular, Article 11, Section 3, Subsection 5. So, yung sagot doon sa isang representative, nalilito daw siya kung kailan mag-file. Ano bang date? Ano bang uya? So, that would mean, I believe siguro, the fourth complaint. Again, so, bakit? At least matuto tayo Kasi ang sabi sa Article 11, Section 3, Subsection 5, impeachment proceedings. So, therefore, the fourth complaint had an impeachment or the fourth complaint which had the one-third vote at nagkaroon ng articles of impeachment and was transmitted to Senate for trial. So, maraming salamat sa inyo. So, shoutout sa aking magiting na tatay, Jesus Sukgang, Senior, Daisy Sukgang, sa aking nanay, sa aking kapatid na si Sheila, at Jan Sukgang, sa aking mga relatives, pamangkin ko dyan. Maraming salamat sa inyo. So, salamat sa inyo, pati kay Mami Dilda and to your family. God bless sa inyo dyan. At sa mga nagsusumikap na kagaya ko na hindi abogado at nag-aaral ng ganitong bagay, basahin lang ho natin at hayaan ho natin magsalita yung konstitusyon. Katulong ho natin dyan itong Google or yung AI overview. Napakagaling po. Isa po yan sa napakagaling magturo. However, hindi niya maisabi lahat o hindi niya man mailagay lahat. Pero at least, meron ho tayong katuwang sa ating pag-aaral at pagsusumikap. So, salamat sa Diyos, sa Panginoon, sa isa na namang Facebook Live. At maganda siguro, ipasok ko ito sa segment na Vox Populi. Meaning, Voice of the People. Again, ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Maraming salamat po. Ode alteram partem, let us hear the other side. Sa Diyos po ang karangalan at ang kapurihan, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Amen.